Sa video ito pag-usapan natin kung ano-ano nga ba ang mga application requirements sa pag-apply ng funeral claim benefits. Kaya tara, samahan nyo at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. So ngayong araw na to pag-usapan natin kung ano-ano nga ba yung mga application requirements kung kayo ay kukuha ng funeral claim benefits. So meron tayong basic forms and documents na kinakailangan para makakuha ng funeral claim benefits. So una ay yung funeral claim application form. So bali pwede po kayong maka-download nito online at fill upan nyo na lang, or pwede rin kayong kumuha nito sa pinakamalapit na SSS branch sa inyong lugar. Tapos meron ding filer's affidavit or sinumpaang salaysay. So, pwede rin kayong maka-download nito online or pwede kayong makakuha nito sa pinakamalapit na SSS branch sa inyong lugar. At pagkatapos, kailangan nyo ring magdala ng original copy ng SSS card or 2 valid IDs or documents ng claimant. So, kung kayo yung claimant, kailangan nyo magdala nito. So, dapat yung valid IDs and documents dapat merong parehas na perma ninyo or kahit isa lang yung may picture dito. So para maintindihan ninyo, meron po silang tinatawag na primary IDs. So kung primary IDs yung dadalhin ng claimant, kailangan siya magdala kahit isa lang dito. So ano-ano nga ba yung primary IDs? So ito yon: SSS card, UMID card, passport, PRC card, at yung Seaman's book. So kung meron kayong primary ID na nandito, pwede na kahit isang ID lang yung dadalhin ninyo. Pero kung wala kayo kahit isa sa mga primary ID na nandito, kailangan ninyong magdala ng 2 secondary IDs na nandito sa listahan nila. So take note, 2 po sa valid IDs na nandito yung dadalhin ninyo. So una sa listahan nila ay yung driver's license, postal ID card, company ID card, school ID card, teen card, PhilHealth ID card, OWA card, senior citizen card, voter's identification card or voter's affidavit, or pwede rin yung certificate of registration sa voters ninyo. Tapos pwede yung credit card pero dapat merong pangalan at perma ninyo. Next is yung firearm license card issued by PNP, Peace Workers License Card issued by BFAR, GSI's card, Members Record, or yung Certificate of Membership galing sa GSIS, Health or Medical Card, ID card issued by LGUs, barangays, municipalities, or cities. Tapos, ID card issued by Professional Association recognized by PRC. So take note, dapat meron kayong 2 secondary ID. Pero if ever guys, isa lang yung secondary ID ninyo, huwag mag-alala kasi pwede pa yan. Kasi meron pa kayong option, pwede kayong magdala ng secondary documents. So take note, kung wala kayong primary ID, tapos meron kayong isa lang na secondary ID, pwede pa po kayong mag-submit ng isang secondary document. Pero hindi po pwede 2 secondary document lang yung isasubmit niyo at wala kayong ID na kasama. So dapat meron talaga kahit isa lang na secondary ID tapos samahan mo ng isang secondary document. So ano nga ba yung secondary document na tinatanggap nila? So una ay yung Alien Certificate of Registration, Certificate issued by National Commission on Indigenous People, Certificate of Licensure Qualification Document from Marina, Certificate issued by National Commission on Muslim Filipinos, Certificate of Naturalization from BI, Marriage Contract or Marriage Certificate, NBI Clearance, Pag-ibig Members Data Form, Police Clearance, Seafarers Registration Certificate issued by POAA, Student Permit issued by LTO. So, dapat meron kayo kahit isa dito at yung secondary IDs dapat meron din kayong isa. Kasi kailangan nila ng proof na merong magpapatunay na may perma ninyo at may picture ninyo. So, ulitin ko, kung wala kayong primary ID, pwede kayong magdala ng 2 secondary ID. Pero kung isa lang yung secondary ID ninyo, kailangan ninyong
magdala pa ng isang secondary document. At next dito naman tayo sa pangatlo, kailangan ng certified true copy ng death certificate ng namatay na miyembro. Dapat nakarehistro sa Local Civil Register ng Philippine Statistics Authority or PSA o inisyu ng Vital Statistics Office country ng bansang pinagtahanan kung sa ibang bansa namatay ang miyembro. Kung kinakailangan, dapat nakacertify ng Philippine Embassy, Consulate o PSA. Kung hindi naman nakasulat sa English, dapat may otorisadong salin sa English mula sa Department of Foreign Affairs or DFA. Pang-apat ay original na kopya ng opisina na resibo mula sa funeral parlor para sa mga gastos sa libing. So take note po, original copy yung ibibigay ninyo doon. At ang panlima ay ang bagong residence certificate ng nag-file. At sunod dito naman tayo sa karagdagang mga dokumento. For example, number 1, kung ang death certificate ay hindi available mula sa LCR or PSA, kailangan nyo magdala ng death certification na inisyu ng parokya or simbahan o burial certification mula sa administrador ng sementeryo kasama na ang certification of non-availability mula sa LCR at PSA. At para naman sa kaso ng late registration, ang affidavit sa likod ng death certificate ay dapat maayos na maisakatuparan at ipaliwanag ang dahilan ng pagkaantala. Maaring isumiti ang death certification mula sa parokya o burial certification mula sa administrador ng sementeryo. Pangalawa, para sa mga nawawalang mga tao sa panahon ng emergency at kalamidad, kailangan nyo magdala ng sertipiko ng nawawalang tao na pinaniniwala ang patay na sa panahon ng kalamidad mula sa NDRRMC at isang notaryadong undertaking na isinasagawa ng claimant. Saan yung itinakda ng SSS na nagsasaad na ang funeral grant ay ibabalik sa SSS kung sakaling muling lumitaw ang miyembro at nagpapatunay na buhay ito. Tandaan na ang emergency at kalamidad ay tumutukoy sa mga natural o gawa ng tao na sakuna, kabilang na ang terorismo o paggawa ng mga sandata na nagdudulot ng malawakang pinsala, halimbawa tsunami, baha, landslide, bagyo, lindol at iba pa. Ayon sa AO number 2007-0018 na inilabas ng Department of Health. Pangatlo, para sa biktima ng sakunang panghimpapawid o pandagat. Para sa mga biktimang natagpuan ang mga bangkay ngunit ang kanilang mga pangalan ay nakalista sa passenger manifest, kinakailangan ang alinman sa mga sumusunod. Marine protest na inisyu ng Philippine Coast Guard at passenger manifest na inisyu ng shipping company. Pangalawa ay yung passenger manifest na inisyu ng airline company. Pangatlo ay yung marine protest na sinusuportahan ng quitclaim o mga fax messages mula sa manning agency hinggil sa pagkawala at na-authenticate ng ER. Next is yung certification mula sa shipping or airline company o Philippine Coast Guard o mula sa Interagency Task Force na nilikha ng Pangulo ng Pilipinas. At para naman sa mga biktimang hindi na-recover ang mga labi at ang kanilang mga pangalan ay hindi lumitaw sa passenger manifest, alinman sa tatlo ang mga sumusunod ay kinakailangan. Certification mula sa ER na ang biktima ay hindi na-i-report sa trabaho mula nang nangyari ang aksidente hanggang sa kasalukuyan. Kung ang biktima ay employed. Certification mula sa barangay chairman tungkol sa pagkawala ng miyembro at joint affidavit ng dalawang tao. Mas mabuti kung malapit na kamag-anak ng nasawi. Nakaraniwang kaalaman sa barangay na ang biktima ay nasawi sa aksidente kung ang biktima ay unemployed. Next is yung passenger list kung saan nakalista ang pangalan ng biktima na inipon ng Department of Interior and Local Government at duly certified ng chairman ng Government Interagency Task Force at nilikha ng Pangulo ng Pilipinas. Next is yung certification mula sa shipping or airline company na kinikilala nito na ang biktima ay nakasakay sa barko o eroplano sa naturang biyahe. Next is yung affidavit na hindi bababa sa dalawang tao na nagsabing nakita nilang sumakay ang biktima o aktual na nasa barko o eroplano ito sa huling biyahe na
na uwi sa sakuna. Next is yung duplicate copy ng ticket na nasa file ng shipping or airline company kung mayroon. At ang panghuli ay ulat mula sa Coast Guard. Take note guys na ang mga suportang document tulad ng birth certificate at marriage contract or certificate, kabilang na ang mga huling na irehistrong dokumento, ay dapat merong sumusunod na katangian. So dapat merong register number, tapos may lagda ng LCR or kanyang otorisadong opisyal na tagapagpirma. Ang pangalan at tagda ng otorisadong pumirma sa kawalan ng LCR ay dapat palaging nakasaad. Sa makatuwid, hindi pinahintulutan ang lagda na may salitang for or by. At dapat may petsa kung kailan natanggap ng PSA. At dapat walang anumang bura, pagbabago o dagdag o anumang mga amyenda o pagwawasto sa dokumento ay dapat may marginal notation mula sa PSA. At ang huling mga nairehistrong dokumento ay dapat mayroon ding mga sumusunod na katangian. Duly authenticated ng PSA, may tatak na late registration sa kanang itaas na bahagi ng dokumento, at ang panghuli ay may kalakip na accomplished affidavit sa likod ng dokumento na nagpapaliwanag ng dahilan ng pagkaantala.